napakadali ang magtanim ng mushroom kasi bibili ka lang ng kahit konting fruiting bags ay makakagrow ka na ng mushroom. Pwede siyang maging main source of income. Katulad ko sa aking pamilya, natutustusan naman yung mga pangangailangan namin. Malaking bagay na lumaki ang aming produksyon dahil unang-una yung mga grower natin ay nakapagbigay tayo ng pangkabuhayan sa kanila. At siyempre, pagdating sa market, hindi na nila problemahin yung pagbebentahan nila. Nandito na yung market nila. Dati, nagsimula lang ako na maliit na production. Nakaka-harvest naman ako ng 2 kilo na daily yun. Nabibenta ko siya ng 200 per kilo, pang sideline. Yung challenge nga lang, binabahay-bahay ko siya kasi wala pang sure na market na babagsakan. Nung 2024, na-imbitahan ako ng isang kasamahan namin, si CJM, isang asosasyon na magkakabuti din. At yun nga, pinakilala yung project ng DA-CBRC. Tinik ko yung opportunity na yun. Nag-expect na ako na baka sakaling matulungan kami sa paghahanap ng market. In 2023, with the initiative of our team, we came up with the project proposal entitled Strengthening the Supply Chain of Uong Mushroom-Based Food Products through Capacity Enhancement and Market Assessment. Objective ng project na ito ay i-capacitate yung existing mga cooperators natin or growers natin ng mushroom. Partner natin dito is yung KMMA or yung Kabutihan ng Maligenyong Magsasaka Association, and sila ngayon yung partner ng ating existing na manufacturer na si CJM Manufacturing. Through Mr. Sarilo Sumahit, sila na yung nagpa-process ng mushroom fishball and kikiam. Ang naisip ko, gawin kong mushroom-based fishball at kikiam. Nung sinubukan ko yan, ay nagustuhan ng mga bata. Hanggang sa dumating yung panahon na bumibili ako na yung nakulang sa mushroom. Dito ko naisip na bakit kailangan kong lumayo para maghanap ng mushroom. Bakit hindi na lang ako dito sa community namin, dito sa bayan namin, na maghanap ng mga grower, na pwedeng gawing grower. Kaya nag-organize po ako ng KMMA. Ito yung Kabutihan ng Maligenyong Magsasaka Association. Yun po yung nagsusupply sa akin araw-araw ng fresh mushroom. At doon, nag-umpisa na medyo nasusustain na yung supply sa amin. Madali lang ginagawa yung aming pagpaprocess sa mushroom fishball at kikiam. Sa fishball, unang-una, i-prepare lang namin lahat ng mga ingredients at pagka natimbang na lahat, uunahin lang namin ihalo sa mixer yung mga wet. Pagka okay na, yung mga dry naman. Pagka okay na doon sa mixer natin, ilagay na natin doon sa yung mismong fishball machine. Pagka okay na siya, nailagay na doon, si machine na ang bahalang maghulma kung ano po yung shape na gusto natin. Kung flat or bilog. Then pagka lumutang na, syempre naluto na siya, hunin lang natin, i-dry lang natin. Pagka na-dry na siya, ready for packing na siya. Pagka-pack, then isi-seal na natin siya. Dahil nga doon sa tulong na ibinigay ni ADEPT-TBI with DA-BAR, ang mga sinusupply natin ngayon ay naibibigay na at nasusustain na natin ang supply dito sa ating region. Naging incubate ako ng ADEPT-TBI. Dito ko natutunan kung paano mag-manage ng isang negosyo.
So when we met him, what he really wanted to do, or his goal, was to expand his product line as well as expand the reach of his product line. During that time, comprised of mushroom, kikiam, and mushroom fishball. What he needed was to help them come up with different kinds of business pitches, and through those pitches we were able to present them and to different private and public offices or institutions, hoping to get more capital for the business. Nag-increase po yung production nila ng 40%. 40 to 50%. So, from the production of the KMMA na I think 14,000 kilograms fresh mushroom per year, tumaas na po siya ng 20 to 25,000 kilograms per year. So, malaki po yung itinaas ng production capacity ng fresh mushroom ng ating partner na KMMA. Malaking bagay na lumaki ang aming produksyon dahil unang-una yung mga grower natin ay nakapagbigay tayo ng pangkabuhayan sa kanila. At syempre, pagdating sa market, hindi na nila problemahin yung pagbebentahan nila. Nandito na yung market nila. Ibabagsak na lang yung mga harvest nila dito. At syempre, tayo namang mga processor ay hindi na natin iisipin kung saan-saan tayo kukuha ng mga fresh mushroom. Nagpapasalamat kami sa DACBRC dahil sa proyektong ito. Meron kaming regular na market at hindi na kami mangangamba na masira yung mga produce namin. Nagpapasalamat ako sa ating mga government agencies na tumulong sa atin, na nagbigay ng training sa akin sa pag-mushroom. Yung DA Bar, na siya po ang nagbigay ng pondo para mayukis sa katuparan po natin yung proyektong ito.